Di umano, kuha sa CCTV nila Sir Mel, isang PCX 160, ako to naka-color white na Sando. So habang ginagawa ko to, tinanong ko sa customer, ilang months na tong hindi umaandar? At sagot niya sa akin, 6 to 7 months. Pinaandar lang ata natin yan within 30 to 45 minutes. Paano? Ikukwento ko yan sa inyo. Mga sir, marami na akong napapanood at nakikita sa mga PCX 160 and ADV 160 na group na nagpo-post ng ganitong issue nila na nabaklas na yung harness, nagpalit na ng ECU, nagpalit na ng battery ng remote, nag-check na ng kill switch, ng side stand switch, at kung ano-ano pa. Pero ang problema, kapag nagpo-push start sila, nilagitik ng relay, ng starter relay, hindi lumalagitik. Hindi nagsa-start talaga yung motor. Okay, pag-usapan natin dyan para to sa mga naka PCX 160, ADV 160, I think Giorno 160, pwede rin mangyari sa inyo to. At bakit siya nangyayari? Discuss ko muna ano muna yung nangyayari sa motor. Bakit di siya nagpo-push start? Okay, let's go. Pag-usapan natin yan. Meron kang positive galing sa battery. Tapos, dadaan muna yung positive na yan sa tinatawag natin na brake switch. Okay. Yan yung pagpumreno ka ng kaliwa, yan yung mapipiga mo. Kapag daan sa brake switch, meron ka pang isang dadaanan. Ang tawag naman dito is yung electric push button. Yan naman yung push start. Dito sa right side mo. Pero bago mag-push start yung motor mo, meron siyang dadaanan. At ang tawag doon sa dadaanan niya is yung SCU. At sa Pilipinas, ang tawag natin dyan is yung receiver. Okay? Diyan nakikipag-communicate yung remote ng motor mo. Then, last but not the least, yung ECU. Then, saka magsa-start ang makina. Ulitin natin from the start. Pagkapiga mo ng brake switch, pipindutin mo yung push button. Pagkapindutin mo ng push button, dadaan muna siya ng SCU o ng receiver mo. Kapag okay na, saka dadaan sa ECU para paandarin ang iyong magneto para mag-start ang iyong engine. Ang nasisira o doon sa napanood yung video, ang sira sa kanya is this one. It doesn't mean nasira, meaning hindi gumagana yung remote, hindi gumagana yung alarm o yung answer back, pero hindi gumagana yung pang push start niya. Kaya hindi tumatawid yung kuryente from this place papunta dito sa ECU. Kaya kahit anong push start nyo, hindi po magkiklik yung starter relay. Okay? So yun tayo mga sir. Ngayon, Sir Mel, paano yung bypass? Paano yung paraan kung wala kayong pambili ng bagong receiver, bagong SCU, ano yung pwedeng gawin? Itong part na to, para to sa mga electrician, technician, electrician. So, kapag ito nangyayari sa motor mo, ipanood mo na lang tong video dun sa gagawa ng motor mo. Ang kulay ng wire na to, okay, papunta sa SCU, is black, red. Combination of black, red. Maraming black, onting red. Ang gagawin lang ng mekaniko mo is iba-bypass niya to papunta dito. At ang kulay naman nito is blue and black. Okay? So, mababypass na ngayon yung pagsira ng SCU. Pero mga sara, hindi ibig sabihin bypass niyan, hindi naman nanakaw na yung motor mo, hindi pa rin aandar yung motor mo kapag walang remote. Hindi pa rin aandar yung motor mo kapag hindi ka nag-brake switch at hindi ka nag-push button. Ang mababypass lang is yung sira ng pag-trigger ng SCU sa push button mo. Okay? Pareho pa rin. Ang naging difference lang, hindi na yung SCU yung nagko-command sa ECU mag-start. Parang yung push button mo na lang yung magko-command para mag-push start. Para instead na bibili ka ng bagong SCU, which is worth 8,000 pesos, tapos ipapareprogram mo pa yung ECU para tanggapin yung SCU mo, ganito na lang yung paggawa mo sa mekaniko mo. Okay? So, yung mga sir, alam ko inuman day to day, at alam ko na naulanan kayo sa iyong trabaho. Para sa mga naka-PCX ADV na tropa mo, share mo tong video. Sana may natutunan kayo today. Yes, sir. Kung takot naman kayo ipagawa yan, pwede naman kayo magpunta sa lahat ng branches ng Speed Up Garage ko. Kaya nilang gawin yan. That's it. Yes, sir.